Si Jesucristo ang linaw na sa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng buwan nating may kapal. Akong Ama niyong alipin, ako po'y inyo nang kunin, lunggati ko'y natupad rin, ayon sa sabi niyo sa'kin. Si Jesucristo ang ilaw na sa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng buwan nating may kapal. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kingkapurihan. Panginoong Diyos, Hahinang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bukong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng
Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayoy dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapating dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Patayin natin po natin ang ating mga kandila. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan.
Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagi na tapat, naglilingkod sa Diyos, at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata. Kaya ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Pagdadala kay Jesus sa templo. Ito po yung ating narinig na kwento sa ating ebanghelyo. Dinala si Jesus sa templo ayon sa kautusan o batas ni Moises. Sabi ng batas, ang bawat panganay na lalaki na isisilang ay itatalaga, ihahandog, ibibigay sa Diyos. Kaya naman, makalipas ang 40 araw matapos ipanganak si Jesus, siya ay dinala ng kanyang mga magulang sa templo para ihandog sa Diyos. Kilala din ang pagdiriwang natin ngayon bilang kapistahan ng Candelaria. No? Kaya nga, meron tayo kaninang mga kandila na binasbasan dahil ipinapakita ng pagdiriwang natin ngayon na si Jesus ang ipinakilala ni Simeon na magiging ilaw o liwanag ng lahat. Ilaw o liwanag ng lahat. Ito yung narinig natin na sinabi ni Simeon sa Ebanghelyo at kanyang binanggit. Sabi ni Simeon, liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay liwanag sa iyong bayang Israel. Ibig sabihin, bilang ilaw o liwanag, walang ititirang nasa kadiliman. Walang pipiliin para liwanagan dahil ang ilaw ay para sa lahat. Ang ilaw ay para sa lahat. Si Jesus, walang pipiliin. Lahat liliwanagan. Si Jesus ang magiging ilaw ng lahat ng nadidiliman. Ganito si Jesus bilang ilaw, liwanag para sa lahat. Ngunit, ang liwanag ni Jesus ay hindi lang para sa mga nadidiliman o nasa kadiliman, kundi higit sa lahat, isang apoy. Isang apoy na magpapadalisay o maglilinis. Ganito yung klase ng liwanag na ibibigay ni Jesus. Isang apoy na magpapadalisay o maglilinis. Ito yung sinasabi ni Propeta Malakias sa ating unang pagbasa. Ito yung tinutukoy niya tungkol sa apoy. Sabi ni Propeta Malakias, siya ay parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Ang apoy ginagamit sa bakal. Di po ba? Katulad ng tanso, ginto, ginagamit para dalisayin o pinuhin. Pinaiinitan ng apoy para ang bakal, ang ginto o tanso ay maging mataas na uri. Kahit anong tigas ng bakal, ginto o tanso, kaya itong
pinuhin ng apoy. Kaya itong linisin ng apoy. Aalisin ito ang lahat ng dumi at hindi mahalaga sa pagbuo ng metal, tanso o ginto para ito ay mas maging pino, puro at mataas na uri. Parang isang matapang na sabon, sino po dito ang naglalaba? Hindi ba? Ang gusto natin, matapang yung sabon. Para kaunti lang, kaya nang tanggalin ang mantsa. Ibababad mo lang, hindi mo na kukusutin, kaya nang luminis. Kahit anong tindi ng mantsa, pag matapang ang sabon, kaya nitong paputiin. Ito, yung gampanin ni Jesus bilang liwanag. Isang apoy na magpapadalisay, magpapalinis, o pupuruhi o pipinuhin tayo para maging mataas na uri ng tao ang lahat. Lilinisin niya yung mga mantsa. Aalisin niya yung mga hindi mahalaga sa ating buhay. Ganito po ang gampanin ni Jesus. Ganito yung klase ng liwanag na hatid ni Jesus. Liliwanagan ang ating buhay para maalis ang mga dumi ng kasalanan. Sa pagbabasbas po natin ng ating mga kandila, na iuuwi ninyo sa inyong mga tahanan, naway kapag ito ay inyong sinindihan, maalala ninyo si Jesus bilang liwanag na magtatanggal sa atin sa kadiliman. At higit sa lahat, dadalisayin tayo para maging mataas na uri ng tao. Kaya nga, tuwing tayo ay nagdadasal, merong kandila bilang paalala sa atin ng ating dinadasal, naway hingin natin ang liwanag sa Diyos. Hindi ka lang hingi ng hingi. Sasabihin mo, Panginoon, itong hihingin ko, naway maging liwanag ng buhay ko. Itong dinadasal ko, naway magpaliwanag sa aming buhay. Itong gusto ko, sana maghahatid ng liwanag, hindi lang sa akin, kundi sa aking mahal sa buhay. Ganyan ang ibig sabihin ng kandila. Isang paalala na si Jesus ang magbibigay liwanag na magpapadalisay sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kaluwalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinaga nawa kami ng iyong liwanag. Ang simbahan sa buong mundo, nawa ay ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, masinaga nawa kami ng iyong liwanag. Ang mga may kapangyarihan, naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan.
at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, nawa ay humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang lahat ng ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, pawang di mabilang, tanggapin mo yahin aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo ng walang bahid dungis, si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di naiba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka
dakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpanakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Liwanag ng aming puso sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahirap, o aming pag-asa, gabay sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaharian
Pagpalahan ka, itulot mo po sa amin kapayapaan, wagas ang iyong gantimpala't mana, pangako mong kasarinlan, ang bunga ng pagkandili, ligaya't magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno, taas po natin yung mga larawan ng imahe ng Poong Jesus Nazareno at yung mga kandilang hindi pa nabasbasan kanina. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen, kandila at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipinto mo ka namin, paran mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.